Napaangat ang boses ng Demon Lord, galit at gulat, tinatanong kung sino ang naglakas loob na hawakan siya. Ngunit bago pa man siya makapagtapos, naramdaman niyang nanginginig si Senzinger. Mahinang nagsalita ang dalaga, nanginginig ang boses, sinasabing ginawin ng kanyang mga kamay at paa, at sinusubukan lang niyang magpainit. Yakap-yakap niya ang Demon Lord, malinaw ang takot at pag-asa sa kanyang mga mata, habang sinasabi niyang hinding-hindi siya lalampas sa susunod na hakbang. Sa sandaling yun, tila may kumislat sa isip ng Demon Lord. Napaisip siya, may mali. Napagtanto niya na ang oras ng pagdating ni Senzinger ay tila napaaga. Kung nagbago ang takbo ng pangyayari, posibleng mas maaga ring darating si Xiao Chen. At para patayin siya. Napabangon siya agad sa higaan, seryoso ang mukha, habang napalingon si Senzinger na litong-lito, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Mahinang hinawakan ng Demon Lord ang balikat ng dalaga at mariing sinabi na hindi ito oras ng pagtulog. May mahalagang misyon siyang kailangang gampanan. Sa kanyang mapulang mga mata at matatag na tinig, malinaw na ramdam ang bigat ng paparating na panganib. Sinabi niya, simula ngayon. Kailangan mong sundin ang bawat salita ko. Sa kabilang banda ng bundok, bumuhos ang malakas na ulan sa paanan ng Yuluo Temple. Sa dilim ng gabi, biglang napatigil ang isang puting kabayo, para bang may papalapit. At doon, lumitaw ang si Xiao Chen tumatakbo paitaas ng hagdan, basang-basa ng ulan. Mabangis siyang sumigaw. Bai Qingling. Heto na ako. Ngayong araw. Mamamatay ka. At ito rin ang araw na ako, si Xiao Chen, ay magiging tanyag. Samantala, sa isang mataas na bangin na tumatanaw sa malawak na kagubatan, nakaupo si Tan Tailingying. Malumanay ang ekspresyon niya, nakapikit, tila ninanamnam ang bawat nota. Maya-maya, may isa pang dalaga ang lumapit mula sa likuran, 7 ang araw na ang lumipas. Hindi mo ba gustong makita mismo ang katapusan ng demonyong yun? Ngunit hindi natinag si Tan Tailingying. Tumalikod siya ng bahagya, malamig ang boses. Hong Yi. Ikaw ang pinakamalapit kong kapatid. Dapat alam mo. Hanggat hindi ako tunay na nahiwalay sa aking master, hinding-hindi ko hahayaang dungisan siya ng kahit sino. Napangiti si Hong Yi, pabirong yumuko. Sige na nga, mali na ang Hallmaster na ito, kaya, haharapin mo ba mismo ang pag-alis ng iyong master? Tahimik ang sagot, hindi na kailangan. Sa loob ng Yuluo Temple, sumulpot si Xiao Chen, An Tailingying. Ang Jade Talisman mo. Sobrang kapaki-pakinabang. Humakbang siya ng may yabang, mabilis ang paggalaw, tila hinahati ang espasyo. Isang pintuang tila bantay ng langit at impyerno. May halong ngiti at pananalig niyang bulong, mukhang ang tagumpay ko ay kalooban na ng langit. 10 taong pagtitiis, pagtatago, pagdurusa, lahat yun para sa araw na ito. Ngunit bago pa man siya makapasok, bigla siyang napahinto. Lumitaw ang isang pamilyar na figura, Junior Sister Zinger. Sa gitna ng naglalakihang pulang kristal, nagtagpo sila. Magaan ang ngiti ni Zinger habang sinasabi, Ayo, Senior Brother. Nag-aalala ka pala talaga sakin. Ngunit agad siyang tinama ng dalaga, Malika, Brother Xiao Chen. Hindi ako nawawala. Lihim kong sinusubaybayan ang kilos ng demonyo nitong mga nakaraang araw. Kung napansin ng demonyo na hinahanap mo ako. Napakalaking kapahamakan ang mangyayari. Bigla siyang napangiti ng malaki, so. Worried pala si Sister Zinger tungkol sa kanya? Dapat alam ko na. Ha ha ha. Pero mabilis ding nag-iba ang tono ni Zinger. Mahigit 7 araw na mula nang mawala ang Demon Head, kaya wala nang dapat ipag-alala. Si Xiao Chen, parang batang sabik, agad nag-alok. Bakit hindi tayong dalawa ang pumasok? Tapos sabay nating tapusin ang demon, at sumikat ang pangalan natin sa buong mundo. Pero ngumiti lang si Zinger. Pero, Zinger ay natatakot pa rin. Ang boses niya, mahina pero totoo, ang demonyong iyon ang pinakaugat ng trauma niya. Hindi ganun kadaling kalimutan ang nakaraan. Dahan-daang hinawakan ni Xiao Chen ang espada. I understand, sabi niya, pero hindi problema yan. Ang kuya mong ito ang paputol sa ulo ng demon ngayon.
Tatanggalin ko ang anino sa puso mo. Malakas, puno ng yabang, pero may halong tunay na pag-aalaga. Napangiti si Ginger, nangingislap ang mata, parang batang umasang ligtas na ulit. Si Ginger, aasa ng buo kay Brother Xiao. Hindi mapigilan ni Xiao ang mapangiti, ang cute niya. Siguradong maaga pa siyang pumunta rito para i-cheer ako. Pero si Ginger, tahimik lang. Malamig ang tingin, walang reaksyon sa kanyang iniisip. Huminto sila sa bungad ng isang mahaba at madilim na hagdanang pababa. Pumasok sila, at unti-unting nilamon ng kadiliman ang paligid habang bumababa sila ng bumababa. Habang mas lumalalim pa ang pagbaba nila, nagsimulang kumunat ang noo ni Xiao. Parang kakaiba. Tama ba talaga ang dinadaanan natin? Sa gitna ng pag-aalinlangan, bigla siyang napatigil. Ang lihim na sandata na binigay ni Master Yu Zuzi, pinipigilan ng isang hindi kilalang kapangyarihan. Kinapa niya ang kamay niya, ramdam ang unti-unting paghina nito. Kung lalakas pa ang kapangyarihang ito, ni 10% ng lakas ng sandata, hindi ko may lalabas. Kaya agad siyang tumingin kay Ginger. Sister Ginger. Hindi na tayo maaaring bumaba pa. Sabi niya na may kaba. Bumalik tayo sa huling sangandaan, kailangan nating maghanap ng ibang daanan bago mahuli ang lahat. Ngunit biglang tumigil si Ginger, hinarap siya, anong problema? Matagal nang naglilingkod si Ginger sa demon. Hindi ako maaaring magkamali. Ito lang ang daan papunta sa ikatlong basement level. Nandoon ang demon. Nagtanong siya, halos parang nasasaktan, o baka naman. Hindi nagtitiwala si Senior Brother Xiao kay Ginger. Agad namang nagpanik si Xiao, syempre hindi. Huwag kang magalit, syempre makikinig ako sayo. Pinilit niyang gawing magaan ang sitwasyon at niyaya siyang magpatuloy pababa. Naglakad silang muli sa malalim na hagdanan hanggang sa makarating sila sa isang napakalawak na bulwagan na may engranding simbolo ng yin-yang sa kisame. Huminto si Xiao, napatingala, at napabulong, iyon ay. Pero bago pa niya tuluyang maintindihan ang paligid, may humahabol na malamig na presensya. Sa isang iglap biglang bumagsak ng malakas ang pintong bato na pa-atres si Xiao, nagulat. At mula sa loob ng pulang liwanag, Marshal Nephew Xiao. Ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo, sabi niya nang may mapanlinlang na kalmado. Ikinagagalak kitang makilala. Bigla siyang natahimik at napatingin ng masama. Bai Qingling, hindi ka pa rin patay? Nagulat si Ginger at napaatras ng bahagya. Bakit? Bakit hindi siya mukhang nalasan? Bakit hindi siya mukhang malapit ng mamatay? Paano kung hindi lang niya nabawi ang mga kakayahan niya? Baka natanggal pa niya ang laso ng pil? Pero agad siyang pinutol ni Xiao Chen, nanlaki ang mga mata. Ginger, huwag kang magpanik, tingnan mo ang kamay niya. Iyan ay sintomas ng Void Soul Eater Peel Poison. Mariing sabi ni Xiao Chen. Terminal na ang lagay niya, wala nang paraan para mailigtas pa siya. At basag ang boses ng bigla niyang sambitin, Xiao Chen. Hindi, umalis na kayo. Nagulat si Ginger. Brother Xiao, nagcha-chant ba siya ng incantation? I-activate ba niya ang formation array? Iniisip niyang gamitin ang restrictions of blood storage para sa huling paghahabol niya. Palagay ko desperado na siya, at handang isugal ang lahat. Nagngingit-ngit ang mata ni Xiao Chen, kumikislap ang asul na liwanag habang sumisingasing. Sa isang iglap, bumulwak ang bughaw na enerhiya sa paligid niya. Hindi ko hahayaang magawa mo ang gusto mo. Pumutok mula sa talim ng sandata, Yin Gui Sword Technique. Sa kabila nito, malamig na bulong lang ang sinagot ni Bai Qingling. No, humihingi ka pa ng awa? Huli na. Mabilis siyang rumesbak, parang kidlat ang bilis. Mamatay ka. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan, ang asul na chi ni Xiao Chen kontra sa madilim na enerhiya ng demonyo. Isang iglap pa, napangiti siya ng malawak, sa wakas nagawa ko. Mamatay ka na ng payapa, ako na ang bahala sa mga disipulo mo. Biglang napatigil ang kanyang mata. Ang asul na liwanag nito, kumurap. Nagulat ang lalaking demonyong anyo habang unti-unting nababalot ng bughaw na liwanag ang kanyang katawan. Habang naglalaho ang ilusyon, lumilitaw ang tunay na anyo, isang sugatan, halos wala ng lakas na tao. At doon napakurap si Xiao Chen, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Hindi yun demonyo. Lumapit siya, dahan-daang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Mababa, mahina, little.
Brother, mabilis siyang lumapit at sinalo ang nalalaglag na katawan ng kuya niya. Brother, anong nangyayari? Bakit ka nandito? At bakit mo ginamit ang anyo ng demonyong yun? Gamit ang huling lakas, sinabi nito, lahat ito. Pakana ng demonyong yun. Gusto niyang. Ngunit naputol ang kanyang salita nang biglang sumabog ang matinding pulang liwanag. Sa iglap, tinamaan ang katawan ng kuya ni Xiao Yi, at napaatras si Xiao Chen sa pagkabigla. Sa unti-unting pag-apak ng mabibigat na hakbang, muling lumitaw ang demonyong kalaban, nakangiti, may halong pangungutya. Hindi ko matiis ang itsura ng paghihirap ng kapatid mo, kaya binigyan ko siya ng mabilis na kamatayan. Dapat ka pang magpasalamat, pamangkin. Napuno ng galit si Xiao Chen. Tumayo siya habang nanginginig ang boses. Ikaw, ang may gawa nito. Ginawa mo siyang ganito, lalong tumindi ang emosyon niya. Ni hindi mo man lang kami pinagsalita ng maayos. Sigaw niya, paan ng puot at hinanakit. Bigla niyang narinig ang boses ng dalaga, si Ginger, na malamig at parang nangungutya. Loko ka, ngayon mo lang ba naintindihan? Napalingon si Xiao Chen, hindi makapaniwala. Lumapit si Ginger, may mapanuksong ngiti, at ipinakita ang sarili sa tabi ni Bai Qingling. Lahat ng ito, bahagi ng talinong hindi mo kayang abutin ng aking master. Napahigpit ang hawak ni Xiao Chen sa espada. Tinatawag mo siyang master. Ngumisi si Bai Qingling, habang hinahaplos ang labi ni Ginger na parabang laruan niya. Siyempre, ang disipulo ng isang makapangyarihang nilalang, ay alipin ko rin. Huminto si Xiao Chen, napalunok. Hindi ba't ako si Xiao Chen? Ilang taon kitang inalagaan, hinanap, minahal. Halos mabasag ang boses niya. Kanina lang, umiwas ka ng mahawakan kita. Pero ngayon, hinahayaan mong hawak-hawakan ka ng demonyo na yan. Habang mas lalong lumalapit ang demonyo at si Ginger, mas nagiging hayagan ang paglalandi ng dalaga. Hinahaplos, dinudulas ang kamay ng demonyo sa kanyang makinis na katawan, parang wala nang pakialam. Napaatras si Xiao Chen, na wala ng lakas ang tuhod. Hindi pwede ito. At sa sobrang pighati, napasigaw siya. Bakit ka nagsinungaling sakin? Ginger, bakit mo kami ipinagkanulo? Pero ang sagot ng dalaga ay malamig. Wala ni Katiting na pagsisisi. Betray. Simula pa lang. Si Master lang ang tunay na nag-alaga sakin. Unti-unti siyang lumalapit. Ang bawat hakbang ay parang tinataga ang puso ni Xiao Chen. Handa akong paglingkuran siya hanggang sa huling hininga. Ibibigay ko sa kanya ang lahat. Paglingon niya kay Xiao Chen, bigla niyang binaliktad ang kwento. Ikaw ang nag-udyok sa amin na patayin si Master. Sobrang galit ko sa'yo. Gusto kong punitin ang kaluluwa mo, balatan ka ng buhay. Gawin kang nagmamakaawa pero hindi mamamatay. Pero habang nagwawala si Ginger, napakuyom ang kamao ni Xiao Chen. Hindi siya naniniwala. Hindi ito si Ginger. Hindi niya sasabihin ang mga ganitong salita. At doon niya nakita ang sagot, kinokontrol siya. Ginagamit ng demonyo ang human puppet technique, nagliyab ang kapangyarihan niya, umaangat ang hangin sa paligid. Bai Qingling, kapag napatay kita, maliligtas ko si Ginger. Sa gitna ng nagbabangga ang enerhiya, umatake si Xiao Chen ng buong lakas, sigaw niya, kahit hindi ka nalasan, hindi mo ako matatalo. Narinig ang sigaw ni Ginger, Master, mag-ingat ka. Sa sandaling yun, kumislap ang pulang mata ni Bai Qingling, demonic eye. Saksihan ang katotohanan sa isang tingin, bulong niya habang bumabalot sa kanya ang demonyong aura. Sa kanyang paningin, malinaw na malinaw ang lahat, ang daloy, lakas, at ritmo ng espada ni Xiao Chen. Hinanda niya ang kamay, dahan-daang iniangat ang daliri at malamig na sinabi, ito na ang sandali. At sa isang iglap, isang simpleng tuldok ng daliri ang tumama sa dulo ng espada ni Xiao Chen. Isang mahinang tunog lang ang narinig, ngunit sapat yun para lubusang hadlangan ang buong puwersa ng kanyang atake. Nagulat si Xiao Chen, nanlaki ang mata at napaatras ang hininga. Hindi pwede, hindi talaga pwede. Napuno ng takot ang kanyang tinig habang patuloy na nangangalit ang asul na enerhiya sa kanyang katawan. Ngumiti lamang si Bai Qingling, ang pinakamataas na lakas na kaya mong ilabas. Virtuoso stage lang, hindi ba? At sa isang iglap nagkabasag-basag ang espada ni Xiao Chen, ang mismong sandatang ginawa ng isang dakilang panday. Hindi siya makapaniwala, habang si Ginger naman ay napasigaw, nananatili ang cultivation ni Master. Lalong lumakas ang pulang aura ng Demon Lord. Ang apocalyptic Demon Lord. Muling nagbalik, lumapit siya na parang alam na ang bawat galaw ng kalaban. Tama na ang laro. Ilabas mo na ang sikreto mong sandata.
Ang 12th grade demon suppress ang Golden Lotus. Nanginginig si Xiao Chen. Paano mo nalaman yun? Ngunit kahit desperado, pinilit niyang tumayo. Kung ganito na rin, master na lang ang pag-asa ko. Demonyo, ikaw mismo ang nagdala nito sa sarili mo. At biglang inilabas ni Xiao Chen ang kanyang lihim na sandata, ang maliwanag na Golden Lotus. Tinawag niya ang 8 enerhiya ng kalangitan at inutusan itong lipulin ang lahat ng kasamaan. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag at ang 12th grade demon suppress ang Golden Lotus ay umangat, lumiwanag, at binaha ang buong silid ng gintong kapangyarihan. Umaangat ang lupa, kamakalabog ang mga dingding, habang itinaas niya ang kamay na tila kumukonekta sa langit mismo. Napangisi ang Demon Lord. Sa wakas, ginamit mo rin ang alas mo, wika niya, hindi man lang nagulat. Alam niyang ang gintong lotus na yun ay sapat para makasugat kahit sa isang immortal. Pero sa katawan niya ngayon, mahina, halos bagong hubog, alam niyang hindi niya yun makakayanan ng diretso. Mabuti na lang, alam niya ang totoong takbo ng kwento. At doon, biglang gumalaw ang mga ukit sa paligid. Umahan ang itim na dragon, ang mga metay nagliliyab ng kulay ube, habang bumubulusok pababa ang nakamamatay na mga sinag ng lila mula sa mga dragon, umuugong ang gintong lotus na parang sagot sa kapangyarihan ng langit. Sa pagbangga ng mga sinag at liwanag, yayanig ang buong silid, isang pagsabog ng apoy, enerhiya, at pira-pirasong lotus na kumikislap habang bumabagsak. Napaatras si Xiao Chen, nanlalaki ang mata, hindi makapaniwala. At doon siya pinigilan ng galit, sumabog ang sigaw niya. Inuulan ng mura ang pangalang Mu Xinlan, habang nanginginig ang boses. Pinatay ko ang demonyong ito dahil naniwala ako sa'yo. Pero sinira mo ako. Isang malamig na tinig ang tumawag mula sa likuran, Nephew Xiao. Paglingon niya, nandoon ang Demon Lord. At isang ngising parang kamatayan mismo. Panahon na para tapusin natin ito. Si Bai Qingling kasama ang isa pang alagad. Parehong may nagbabagang pulang mata, mga nilalang na parabang wala nang natitirang awa. Si Xiao Chen naman, halos manginig habang nakikita ang dalawa. Ganito ba matatapos ang buhay ko? Nanginginig siyang napasigaw sa loob ng utak. Kung nakinig lang sana siya, kung hindi lang siya nagpasilaw, hindi sana siya nauwi sa ganitong kapalaran. Habang unti-unting napupuno ng takot si Xiao Chen, bahagyang ngumiti si Bai Qingling. Sa wakas, dumating na rin ang sandaling ito. Unti-unting bumalat ang demonyong enerhiya sa kanyang kamay, sapat para pumatay ng kahit sino sa isang iglap. Kapag napatay ko ang insektong ito, makakaligtas ako sa unang yugto ng kwento. Umatras si Xiao Chen, halos gumapang sa sahig. Huwag kang lalapit, pero lalo lang siyang sinundan ng malamig na hakbang ng Demon Lord. At bago tuluyang bumagsak ang pag-asa, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa dilim, Temple Master Bai. Huminto ka. Si Bai Qingling, dahan-daang lumingon sa bagong presensya. Ikaw ay, at mula sa kislap ng bughaw na enerhiya, isang dalaga ang unti-unting lumitaw. Matapang ang tindig, malamig ang mga mata, at ang kanyang aura ay umaalo na parang dagat na walang hanggan. Kang Ming Sect, Yuluo Temple. Temple Master, Hua Yuerong. Sa unang tingin pa lang, kumirat ang dibdib ni Bai Qingling. Hindi man niya maalala ng buo, may kung anong kirot na pamilyar. Hua Yuerong, ang kaisa-isang junior sister na minahal ni Bai Qingling noong nasa ilalim pa siya ni Master Zai Yaoshi. Pinipisil niya ang sariling dibdib, pilit kinakalma ang kirot na hindi niya maipaliwanag. Bakit ko hindi maalala? Bakit parang tinabyu na ng demonic arts ang lahat ng alaala, at lahat ng init na naramdaman ko noon? Sa orihinal na kwento, isang nalalantang magnolia lang ang iniwan ng relasyon naming yun. Bulong niya habang nakatitig sa kumikislap na bulaklak. Ang Veiled Saintess. Napangisi si Bai Qingling. Mukhang nag-abala ka pa talagang magpakita, Saintess. Malaking karangalan naman ng aking blood storage. Lumapit si Hua Yuerong, malamig ang mga mata. Temple Master Bai. Nagkasala sa iyo ang alaga kong si Xiao Chen. Ano ang balak mong gawin sa kanya? Nanginginig si Xiao Chen habang nakaluhod, hindi makahinga sa takot. Pero tumawa lamang si Bai Qingling. Sa landas ng demonyo, ang pagtataksil ay wala namang halaga. Pero ang mga umaaway sa akin, hindi nabubuhay ng matagal. Sumeryoso ang ekspresyon ni Bai Qingling. Wala palang puwang para sa pag-uusap. Master, huwag kang matakot sa kanya. Sigaw ng disciple niya. Paubos na ang buhay niya, nagbabluff lang yan. Habang nanginginig sa takot si Xiao Chen, bigla siyang sumigaw,
Ang demonic path ay walang alinlangan. Ito na ang tamang oras para patayin siya at sumikat. Sa isip niya, ito na ang tanging pagkakataon, kapag pinalampas niya, wala nang kasunod na pag-asa. Pero habang mabilis siyang sumusugod, nagdidilim ang paligid. At sumasambulat ang nakakatakot na enerhiya. Isang malakas na puwersang parang bagyong itim at puti ang bigla siyang tinangay, binabalot ang buong katawan niya. Nabura ang tapang sa mukha niya, napalitan ng purong sindak. Namilog ang mata niya habang unti-unting lumalapit ang sariling master, ang mismong taong inaasahan niyang poprotekta sa kanya. Halos hindi makapaniwala sa nakikita. Kung mamamatay ka rin lang, mas mabuti nang sa espada ko. Sa huli, kahit paano, inihahatid ka pa rin ng sarili mong master. Sa sahig nakabulagte si Xiao Chen, duguan at halos wala ng buhay. Ito ang kaparusahan sa pagsuway sa utos ng iyong master. Sumugod si Senzinger, galit at hindi makapaniwala. Temple Master Hua, bakit ka nakikialam? Pero natigilan siya nang tanungin ng Saintess, anong tawag mo sa kanya? Master. Kita sa mukha ng Saintess ang gulat, agad na palitan ng matinding galit. Presumptuous. Hindi ito lugar para sa mga bata. Noong una kong makilala ang master mo, hindi ka pa pinapanganak. Nagliyab ang espasyo sa tensyon habang nagharap ang dalawang dalaga, kapwa handang sumabog ang lakas. Sa di kalayuan, tahimik nang umiti si Bai Qingling. Gaano ka hanggal, junior sister, ni hindi mo siya napatay. Habang nakahandusay si Xiao Chen, halos mawalan na ng buhay, dumadaloy pa rin ang dugo niya sa sahig. Sa likuran niya, naramdaman ni Bai ang paglapit ni Hua Yuerong, at agad niyang inisip. Siguradong nagpapanggap lang yan para maaga ang bangkay at iligtas siya. Pero hindi ko hahayaan. Hindi ko hahayaang makatakas si Xiao Chen sa kamatayan. Biglang may kumurot sa dibdib ni Bai. Bakit ganito? Bakit ayaw ng katawang na ilaantad ko ang plano ni junior sister? Isang ideya ang sumulpot sa isip niya. Sa original na laro, halos imposible hanapin ang detalye tungkol kay Hua Yuerong. Posible bang mas malaki ang pakinabang sa pagsunod sa ruta ni Hua Yuerong kaysa sa pagpatay kay Xiao Chen? Lumapit si Hua Yuerong, kalmado pero matatag. Ang matandang ito. Nais lamang mailibing ng maayos ang disipulo kung si Xiao Chen. Temple Master Bai. Hindi mo naman tatanggihan ang simpleng hiling, hindi ba? Ngumiti si Bai, isang ngiting matalim, parang lobo na nahanap ang kapalit sa kanyang kagat. Kung ang Saintess mismo ang humihiling, syempre papayag ako. Pero, tumikim siya, kailangan mong pumirma sa isang kondisyon ko. Napasinghap si Hua Yuerong, halatang inis. Hindi ka talaga marunong magbigay ng libre. Sige, sabihin mo. Ano ang kondisyon mo? Tahimik ngunit may ngiting sabi ni Bai Qingling, ang pagpili ng Sectmaster ay gaganapin sa loob ng isang buwan, at doon niya ipapaalam ang desisyon sa Saintess. Dagdag pa niya, umaasa lamang siyang tutuparan ng Saintess ang kanilang napagkasunduan pagdating ng tamang oras. Habang nakatayo ang tatlo, tahimik na pinagmamasdan ang bangkay ni Xiao Chen, tila tapos na ang usapan, pero ramdamang bigat ng tensyon. Sa kanyang isip, nag-alala siya kung may hihilingin bang imposible ang Temple Master Bai kapalit ng pabor na ito. Walang pag-aalinlangan, sinabi niyang siya na muna ang magdadala ng bangkay, at nagpaalam ng malamig. Sa isang iglap, gumalaw siya at mabilis na kinuha ang bangkay, iniwang nakatayo ang dalawa sa loob ng bulwagan. Nagulat si Senzinger at tinanong kung talagang susundin ng kanyang master ang kagustuhan ng matanda. Biglang tumigil si Bai Qingling at mariing tinawag ang kanyang junior sister, may seryoso siyang paalala. Ibinunyag niya ang isang mahalagang lugar. Sa paanan ng Jiuyi Mountains, may isang magnolia na hindi kailanman nalalanta. Habang papalayo siya, tumatak sa kanyang isipan ang isang bagay, hinding-hindi niya muling kakalimutan ang nangyari sa buhay na ito. Nagulat si Hua Yuerong, at napainto bahagyang kumunat ang noo. Biglang lumitaw ang mahiwagang di nalalantang magnolia, kumikislap sa bughaw na liwanag. Kasabay nito, nagpakita ang mensahe ng sistema, isang gantimpalang patunay na may kabuluhan ang naging desisyon. Tahimik na nakatayo si Bai Qingling, malinaw sa isip niyang mapanganib ang desisyong hayaang makatakas si Xiao Chen.
Muling tumingala si Bai Qingling, seryoso ang mga mata habang binibigkas sa isip, huwag mo akong bibiguin, junior sister. Sa blood storage ng underground palace, kung saan muling nanambalik ang katahimikan. Masayang ngumiti si Sen Zinger, humahaplos at dikit na dikit kay Bai Qingling habang nagpapasalamat sa gantimpalang natanggap niya. Biglang lumitaw ang mensahe ng sistema, matagumpay ang pagpapalaganap ng tiwala at tumaas ng malaki ang kanyang puntos. Sunod na abiso ang lumitaw. Naabot na ni Sen Zinger ang kinakailangang pabor at maaari nang simulan ang trust test. Napakunot noo si Bai Qingling, isang pagsubok na hindi niya inaasahan. Inihayag ng sistema ang kondisyon. Kailangang ipagtapat ang buong katotohanan tungkol sa lihim ng Sen Family Village. Kapag pumasa siya, makakamit niya ang walang hanggang katapatan ni Sen Zinger. Tahimik na pinagmasdan ni Bai Qingling si Sen Zinger, malinaw ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Dahan-dahan niyang inilapag ang kamay sa balikat ni Sen Zinger habang nagsasalita ito, puno ng pagtataka. Malamig na binitawan ni Bai Qingling ang hatol, tapos na ang gantimpala. At mula sa sandaling yon, malinaw ang utos. Kailangan na niyang sundin ang kanyang master. Sa orihinal na kwento, ang pinakamatandang elder ng Zijian sect na si Li Chenju ang nagdala ng kapahamakan sa mundo, dila ng madugong digmaan sa pagitan ng matuwid at demonyong landas. Matapos mamatay si Bai Qingling, ang biglaang paglitaw ng espada ang nagpatunay na siya ang tunay na utak sa likod ng trahedya ng Sen Family Village. Dahil sa revelasyong ito, si Sen Zinger ay nalunod sa luha, at matagal niyang hindi nagawang tanggapin ang masakit na katotohanan. Sa orihinal na laro, isa ito sa mga paraan para tuluyang makuha ang loob ni Sen Zinger, bagay na alam ni Bai Qingling. Kung namatay siya sa kamay ni Xiao Chen, ito rin sana ang eksaktong dilan kung bakit madadala si Zinger rito upang malaman ang buong katotohanan. Kaya kahit hindi ito hiniling ng sistema, isa pa rin ito sa mahahalagang bahagi ng kwento na kailangan niyang harapin. Pagpasok nila sa lihim na silid, nagtataka si Sen Zinger kung bakit siya pinayagang makapasok sa lugar kung saan itinatago ang mga koleksyon ng kanyang master. Itinuro ni Bai Qingling ang isang espada at tinanong kung nakikilala niya ang bagay na yon. Nanlaki ang mga mata ni Sen Zinger nang mapagtanto niya, ang espadang iyon ay pag-aari ng kanyang tiyuhing si Murong. Tahimik na humarap si Bai Qingling habang ang espada sa kanyang likuran ay dahan-daang naglalabas ng malamig na liwanag. Inangat niya ang espada at malinaw niyang sinabi na ito ang sandata ng tagapangalaga ng Sen Family Village, ang espada ni Murong Tai. Alam niyang ang trahedya ng nayon ay sugat na hindi kailanman naghilom sa puso ni Sen Zinger. Hanggang ngayon, nawawala pa rin si Murong Tai, ang tagapangalagang iginagalang ng buong nayon. Naniniwala ang buong mundo na si Li Chenju ng Sheji sect ang nasa likod ng lahat ng ito. Ngunit sa gitna ng rumaragasang enerhiya, inamin ni Bai Qingling ang katotohanan, siya mismo ang pumatay kay Murong Tai. Hindi lang yun, ginamit niya ang mga kaluluwa ng buong nayon upang gawing soul sword ang kanyang Dao sword. Ito raw ang tunay at huling katotohanan sa likod ng trahedya ng Sen Family Village. Nanlaki ang mga mata ni Sen Zinger habang nanginginig ang kanyang boses, halos hindi makapaniwala sa narinig. Humingi ng paumanhin si Bai, ngunit malinaw sa tono niya na sa demonic path, mas mahalaga ang resulta kaysa dilan. Ipinaliwanag niyang para maharap sina Xiao Chen at Mu Xinlan, wala nang puwang ang pagdududa sa tiwala niya. Tahimik na nakinig si Sen Zinger habang hawak ang espada, unti-unting nauunawaan ang bigat ng katotohanan. Ibinunyag niya na ang mga kaluluwa ng buong nayon ay pinagsama-sama, at hindi na kailanman mahihiwalay pa. Sa lahat ng panahong yun, ang mga kaluluwang yun ay namuhay ng magkakasama, sa isang anyong hindi na matatawag na buhay o kamatayan. Nagulat si Bai Qingling, hindi inaasahan ang magiging reaksyon ni Zinger sa revelasyong yun. Ngunit sinabi ni Zinger na matagal na niyang alam ang nangyari sa Sen Family Village. Palihim na niya itong inimbestigahan noon pa, dahil hindi niya kailanman nakayang kalimutan ang trahedyang bumago sa kanyang buhay. Ipinakita ang madilim na alaala, ang Sen Family Village ay ginawang pugad ng mga halimaw. Si Li Chenju ng Sheji sect ang may kagagawa nito.
Ginamit ni Li Chenju ang mga evil corps upang mahawahan ang buong nayon. Ito ang katotohanang lihim na natuklasan ni Sen Zinger. Dil wala ng ibang pagpipilian, isinuko ni Murong Tai ang sariling buhay at espada sa Master. Ginawa niya ito para iligtas ang lahat. Humingi siya ng tulong upang palayain ang mga tao mula sa hindi makataong paghihirap. Kahit mamatay siya, gusto niyang mailigtas ang mga kaluluwa. Kahit hindi niya kaalyado ang Master noon, tumulong pa rin ito. Hindi niya hinayaang gawing sandata ang mga inosenteng tao. Lumuhad si Sen Zinger sa harap ni Bai Qingling. Sa kanyang mga mata, ang Master ay isang taong may tunay na malasakit. Hindi pinilit ng Master ang katotohanan kahit alam niyang nagsiyasat si Zinger ng mag-isa. Sa halip, siya mismo ang umamin. Hawak ni Zinger ang espada habang nanginginig ang boses. Tunay siyang nagpapasalamat na makapaglingkod sa Master sa buhay na ito. Ngunit nagulat si Bai Qingling sa biglaang reaksyon niya. Hindi niya inaasahan ang ganitong emosyon. Tahasan niyang sinabi, tama ang mga hinuha ni Zinger, pero sobra na ang kanyang pagiging obsesibo. Kahit siya, ay napapailing. Habang lumilitaw ang malamig na asul na mensahe, malinaw na ipinapahayag na si Sen Zinger ay pumasa sa trust test, at mula ngayon ay ang kanyang katapatan ay habambuhay ng nakaatang sa kanyang Master.